we are to find. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Happy Sabbath mga kapatid at first morning. Happy Sabbath po. Sabat, Pastor. Happy Sabbath. Pastor John. Sabbath po. Happy Sabat po sa lahat. Good first morning. Sabbath. First morning. Morning po. First morning. First morning po sa lahat. God first morning po and happy Sabbath. And muli po tayo ay magsama-sama dito sa God First Morning online platform. Kami po mga message dito. Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath sa lahat po ng nasa Zoom. Sabbath po sa inyo, sa Facebook, sa YouTube, anuman ang platform. Kayo po yung nakikinig at nanonood. Good morning. Anuman ang timeline nyo ngayon ay binabati po namin kayo na Happy Sabbath. So ngayon po ay tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Ang first part ng ating program is all about Bible reading. At inyong lingkod, ang inyong pong host ngayong umaga. At ang maunguna po sa atin pong Bible reading ay walang iba kundi si Pastor Fernando Mislos. But before he reads the chapter 32 in the book of Deuteronomy, inanyahan ko po kayong lahat na tayo po ay manalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa bagong umaga, buhay na pinagkaloob niyo po sa amin. We are undeserving sa bagay na ito, and yet
your grace ay sufficient para po kami magkaroon ng panibagong pag-asa at buhay na aming tinataglay sa umagang ito. Ganun man, Panginoong Diyos, ganun na lang ang aming pong pasasalamat, aming pong papuri sa inyo. Tunay na inyo pong biyaya at ang pagpapala ay dumaloy sa aming buhay. Lord, tulungan niyo po kami maging daluyan din ng pagpapala. Salamat sa aming pong pag-aaral ng inyong salita sa Deuteronomy chapter 32. Patuloy po naming nadalangin ang aming mga sarili na kami ay magpapailalim sa inyo pong kapangyarihan at sa tulong ng Banal na Espiritu. Ano man ang aming pong mabasa at refleksyon sa chapter 32 ay magbigay ito ng lakas at ang amin pong liwanag maging ilaw sa amin pong landas na tatahakin sa mundong ito. Salamat sa patnubay at salamat sa pag-asa na pinagkaloob po sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, si Pastor Mistos po ang ating pong magbabasa ng ating pong Bible. So Mistos. Deuteronomy chapter 32. Ang out ni Moses. Makinig kayo mga langit at ako'y magsasalita. At pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo. At gaya ng mahinang ambon sa pagugulayin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang mga gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay katulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sila'y magkasama, sila'y hindi kaniyang mga anak, kung kaniyang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? O mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang inyong ama na tumatangkilik sa iyo? Kaniyang nilalang ka at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahit. Itanong mo sa iyong ama at kaniyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda at kaniyang sasaysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kaniyang mana, nang kaniyang inihiwalay ang mga anak ng mga tao. Kaniyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kaniyang bayan. Si Jacob ang bahaging mana niya. Kaniyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain, at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kaniyang kinanlungan sa palibot, kaniyang nilingap, kaniyang iningatang parang salamin ng kaniyang mata. Parang agila na kumikilos ng mga kaniyang pugad, na yumuyungyong sa kaniyang mga inakay. Kaniyang ibinubuka ang kaniyang mga pakpak, kaniyang kinukuha, kaniyang dinadala sa ibabaw ng kaniyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kaniya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaari sa kaniya ang matataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng tubo ng bukid at kaniyang pinahitit ng pulot ng mga bato at ng langis na mula sa batong pinkian, ng mantika ng baka at gatas ng lupa, na may taba ng mga kordero at ang mga tupang lalaki sa basan at mga kambing na may taba ng mga butil ng trigo. At sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak, ngunit tumaba si Jisron at tumutol.
Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis nang magkalayo'y kaniyang pinabayaan ang Diyos na lumalang sa kaniya. At kaniyang at tiwalang kabuluhan ang bato na kaniyang kaligtasan. Siya'y kinilos niya sa paninibugho sa ibang mga Diyos. Sa magitan ng mga karumaldumal, minungkahi nila sila sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakikilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang, na hindi kinatatakutan ng inyong mga magulang, sa batong nanganak sa inyo, at nagwalang bahala ka, at iyong kinalimutan ng Diyos na lumalang sa iyo, at nakita ng Panginoon at kinalimutan sila dahil sa mumungkahi ng kanyang mga anak na lalaki at babae. At kaniyang sinabi, aking ikubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipamungkahi sila sa galit sa magitan ng isang mangmang na bansa, sapagkat may apoy na nagalab sa aking galit at nagniningas hanggang sa Siol. At lalamunin ang lupa 10 ng tubo nito, at paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. Aking daragdagan sila ng mga kasamaan, aking gugulin ang aking busog sa kanila. Sila'y magpupugnaw na gutom at lalamunin ng maningas na init at ng mapait na pagkalipol. At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila, 10 ng kamandag na mga usad sa alabok. Sa labas ay pipighatiin ng tabak, at sa mga gilid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at ang dalaga, ang sanggol 10 ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangalatin sila sa malayo. Aking pagilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila. Kundi aking kinatatakutan ang mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin ang aming kamay ay tanghal at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito, sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung paano nga habulin ng isa ang 1,000 at ang 2 ay mapapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon, sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato. Kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom, sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma, at sa mga parang sa Gomora, ang kanilang ubas ay ubas ng apdo. Ang kanilang mga buwig ay mapait, ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon, at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin, na natatakan sa aking mga kayamanan? Ang pagiganti ay akin, at gayon din ang gantimpala. Sa panahon ng madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay magmamadali, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanilang bayan, at magsisisi dahil sa kanilang mga lingkod, pagka kaniyang nakita ang kanilang kapangyarihan ay nawala, at wala nang natitira na natakpan o naiwan. At ang kanilang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos? Ang bato na siya nilang pinanganlungan,
yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog. Bumangon sila at tumulong sa inyo at sila'y maging pagkukos sa inyo. Tingnan ninyo ngayon na ako ay sa makatwid bagay ako nga. At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking iahasa ang aking makintab na tabak at ang aking kamay ay ahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking paghihiganti sa aking mga kaaway at aking gagantihan yaong nangapupuot sa akin at aking lalanguin ng dugo ang aking tunod. At ang aking tabak ay sasakmal ng laman sa dugo ng patay at ng mga bihag mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway. Mga galak kayo o mga bansa na kasama ng kaniyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kaniyang mga lingkod at manghihiganti sa kaniyang mga kaalip at patatawarin ang kaniyang lupain ang kaniyang bayan. At si Moses ay naparoon at tinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan siya at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatutuhanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Hordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon na sinasabi, sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Kanaan na aking ibinigay sa mga anak ni Israel na pinakaari. At mamamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid, na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kaniyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba, ng Kades, sa ilang ng Zin, sapagkat hindi ninyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel, sapagkat iyong matatanaw ang lupain na sa harap mo, ngunit dooy hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Ito po ang salita ng ating Panginoon na binanggit ni Moses. Amen. Amen. Thank you, Pastor Mislos. Sabi po ni Pastor Jerry, ang awit ni Moses sa Apokalipsis 15, 2:4, sa langit, ang mga tinubos ay umaawit ng awit ni Moses, lingkod ng Diyos, at awit ng Kordero. Pinag-isa nito ang dalawang awit, Exodus 15, tagumpay mula sa pagkakaalipin, Deuteronomy 32, pagpapakita ng hustisya at awa ng Diyos sa kabuuan. Ito'y kumakatawan sa ganap na kaligtasan kay Kristo, ang tunay na kordero ng Diyos. Ang panalangin natin, Panginoon, sa iyong awa at tapat na pagmamahal, ipahintulot mo kami makaawit ng awit ni Moses sa mga karanasan dito sa lupa hanggang sa langit. Thank you po. Sir Jerry, si Sir Edmond, sabi niya, Deuteronomy 32 verse 4, as for the rock, his work is perfect, for all his ways are just. He is reliable, who is never unjust. He is fair and upright. Okay? Anyone mga kapatid? Thank you po sa reflection. Anyone po na gusto pong mag-reflect mga kapatid sa binasa? Sabi po ni
Brother Jomar, Deuteronomy 32:48, 52, kung ang mga lingkod ng Diyos na ito ay nagtiis ng walang pag-aalinlangan sa pagsubok na dumating sa kanila sa harap ng bato sa Kadesh, napakalaki sana ng pagkakaiba ng kanilang kinabukasan. Ang isang maling gawa ay hindi kailanman maaring bawiin. Maaari ang bunga ng buong buhay ng paggawa ay hindi sapat upang mabawi ang nawala sa isang sandali ng tukso o kahit kawalang ingat. And thank you po sa inyo pong mga reflection through messages dito po sa chat. Anyone mga kapatid na gusto pong mag-reflect sa atin pong binasa sa Deuteronomy 32. Ako po mga kapatid ay merong reflection. Just want to share dito po sa chapter 32 para itong Sabbath School lesson natin mga kapatid, no? Binanggit dito ilang ulit din po yung si Diyos, ang Diyos natin ay tinatawag na bato mga kapatid ko. He is the unchanging rock. And God is described as the rock. His work is perfect and all His ways are just mga kapatid, no? Kaya alam natin na ang bato, pag sinabi ng Bible na bato ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pangalawang reflection ko mga kapatid ay ito yung tinatawag nating we should intentionally recall yung ginawa ng ating Panginoon, particularly dito po sa verse 7. Alalahanin mo ang mga araw ng una. So mga kapatid, let us always remember God's faithfulness and past work. Ito yung tumatawag sa atin na the days of old. Parang yung ating Sabbath School lesson ngayon, Memorial of Grace. Remember, in times of trouble, in times of distress, in times of yung mga mabibigat na karanasan sa buhay, let us go back sa mga ginawa ng kabutihan ng Panginoon. Just like the Israelites, whenever they face challenges in life, they almost gave up. But si Moises bilang kanang leader na ipapasa na rin kay Joshua ay lagi ina-admonish na naranasan na natin ang kabutihan ng Panginoon sa past. So bakit tayo ay hihinto? Bakit tayo susuko na naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon? Those are my practical reflection mga kapatid na gusto ko may share sa inyo sa chapter 32. Sino pa pong may gustong mag-share mga kapatid? You are free to share your reflection sa chapter 32. Pastor Jan. Yes po, Pastor Mr. Dito sa chapter 32 ng Deuteronomy ay mayroong comparison sa tunay na bato at saka yung bagong bato na sinasandalan ng mga Israelite. Kaya sila napahamak. Mayroong tunay na Diyos na nagligtas sa kanila and yet kinalimutan nila at yung sinandalan nila ay hindi tunay na Diyos. Kaya ipinaalala sa last part ng Panginoon kay Moses na dapat ituro niya sa bayang Israel itong dalawang comparison na ito. Na ang dahilan ng nangapahamak yung mga bata, mga binata, mga babae at yung may mga uban, yung matatanda dahil mas pinili nila ang hindi tunay na Diyos. Mas pinili nila ang hindi tunay na bato. Mas pinili nila yung bagong natuklasan nila na hindi naman iyon talaga ang nagligtas, ang nagpala sa kanila. Thank you, Pastor Mesos. Kaya nga, ang description na ginamit sa Bible, they grew fat. Parang tumaba sila, meaning nagpabaya talaga sila. Yung sa Sabbath School lesson din natin, yung forgetfulness. Ano po, yung spiritual amnesia. Kabila ng kabutihan ng Panginoon, ay kinalimutan nila. Humanap sila ng ibang bato that causes them na naging rebellious sila at tumalikod sa Panginoon. Kaya ang description ay sa Bible ay they grew fat, tumaba, nagpabayaho sila.
Yan yung description na binanggit sa Bible. Chapter 10. Thank you, Pastor Mislos. Magandang reflection. Sabi ko ni Pastor Jerry, nakakatuwa na magkaroon ng isang spiritual leader na katulad ni Moses. Tinitiyak na ang mga turo ng Panginoon ay mananatili at maaalala sa puso at isip ng mga anak ng Diyos. Ang paglalagay sa isang awit ng mga katotohanan ay turo na madaling maalala. Ini-imagine ko kung ano kaya ang tono nito. Sa langit na natin ito maririnig at awitin, purihin ang Panginoon. Happy Sabbath, and blessed God's first morning. Yeah, mga kapatid, yun yung ating nilook forward that in that heavenly home, we can experience the worship together with our Almighty God. By God's grace, we will all be there, mga kapatid. Anyone, mga kapatid ko, gusto pong mag-share sa ating pong reflection? Wala na po. If there's none, proceed po tayo sa ating second part ng ating pong program this morning, which is ang ating pong reading at reflection ng Lest We Forget. According to as far as our program is concerned, si Pastor Chris Mardagot, but I believe siya po ay unable na maka-join with us dahil siya po ay still traveling. So instead of Chris Mardagot, si Pastor Caleb Gao ang magbabasa, reflection sa atin. But before natin po siya mapakinggan at magbasa ng Lest We Forget na libro, ay panoorin muna natin ang history ng ating church. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity.
Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Ayan, hindi po. Tawagan ko na po si Pastor Caleb Giao. Babasa po sa ating Lest We Forget. O God, first morning po sa ating lahat mga kapatid at happy Sabbath din po. Ang pamagat po ng ating Lest We Forget ngayong umaga pong ito is anong nangyari kina Jones at Wagoner. Ang ating pong key text ay matatagpuan po sa Apokalipsis 3:11. Sinasabi po dito, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Agad pagkatapos ng pangyayari sa Minneapolis, nahihirapan sina Jones at Wagoner na makakuha ng pagkakataon na magsalita sa iglesia. Ngunit hindi ito nagtagal sa tulong ng bagong Pangulo ng General Conference na si O.A. Olsen, Ellen White at iba pa, naging pangunahing tagapagsalita sila sa denominasyon. Marahil ay masusukat natin ang laki ng suporta ng General Conference mula sa sentral na papel na ginampanan ng dalawang lalaking ito bilang tampok na tagapagsalita sa mga paksa ng Biblia sa mga sesyon ng General Conference sa panahon pagkatapos ng Minneapolis. Noong 1889, nagkaroon si Jones ng serye tungkol sa pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Sinabi ni Ellen White ang mga tao ay pinapakain ng malalaking piraso mula sa mesa ng Panginoon at malaki ang interes na ipinapakita. Ang sesyon ng 1891 pagkatapos ng 1889, nagtipon sila tuwing ikalawang taon ay nagtampok kay Wagoner at sa kanyang 16 na sermon na nagtataas kay Hesus Kristo at sa walang hanggang ebanghelyo sa Roma. Pinangunahan ni Jones ang mga sesyon ng pag-aaral ng Biblia noong 1893 na may 24 na sermon sa mensahe ng ikatlong anghel. 10 sermon tungkol sa pangako ng banal na espiritu ni W.W. Prescott, ang pinakamalapit na kasamahan ni Jones sa Estados Unidos mula 1892 hanggang sa katapusan ng siglo, ay nagkomplemento sa kanyang gawain. Muli, si Jones ang nanguna sa pagpapaliwanag ng Biblia noong 1895 na may 26 na sermon sa mensahe ng ikatlong anghel, bukod pa sa iba pang presentasyon. Ang 18 na pag-aaral ni Wagoner sa Hebreo ang naging focus ng pag-aaral ng Biblia noong 1897 bilang karagdagan, nagbigay si Jones ng 11 na presentasyon. Sina Jones at Wagoner ng mga reformador sa Minneapolis ay saka talagang naging mga tagumpay sa pakikipaglaban kina Smith at Butler. Sa kasamaang palad, gayunpaman hindi pangmatagalan ang kanilang tagumpay. Pareho silang umalis sa iglesia noong unang bahagi ng 1900s. Si Wagoner dahil sa kanyang pananaw sa pantheism at sa isang babae na hindi niya asawa. At si Jones dahil sa isang labanan ng kapangyarihan kung saan hindi niya nakuha ang pamumuno ng General Conference. Noong 1907, si Jones ay naging masidhing kaaway, kapwa ni Ellen White at ng denominasyon. Kabaligtaran ng mga kabaligtaran, ang mga nagtatagumpay sa Minneapolis ay naging mga talunan. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Iyan ay kailangang payo para sa ating lahat sa isang mundo ng kasalanan. Dapat nating panatilihing nakatuon ang ating mga mata kay Jesus sa bawat hakbang ng ating paglakbay. So, dito po sa ating pong devotional na Lest We Forget, napakaganda po mga kapatid. At nagsisilbi po itong malaking aral sa bawat isa sa atin dahil alam po natin lahat po ng mga successes ni na Jones at Wagoner na talagang sila po ang ginamit ng Panginoon para sa gayon magkaroon ng ibang light, no? Na kung saan makikita ang kahalagahan ng sacrifice ni Jesus Christ para sa bawat isa sa atin. At tayo rin naman po ay magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon upang sa gayon hindi po tayo magtiwala sa sarili nating kakayahan sa pagsunod ng kautusan ng Panginoon. Ngunit makita po natin na sa lahat po ng kanilang mga na-accomplish,
kahit mga naging prominent po sila mga speakers sa ating pong General Conference noong panahon po ng presidente na si O.A. Olsen at ganun din po ng panahon nila Ellen White, makikita po natin na sila po ay nabigo. Bakit po mga kapatid? Sila po hindi nagtagal sa loob ng iglesia. Kahit sila po ay mga prominente na mga tagapagsalita patungkol po sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay makikita po natin na sila po ay natisod. Sila ay nagkaroon ng mga kasalanan sa kanilang buhay na kung saan ito po ang naging dahilan para hindi po sila makabalik sa pananampalataya. Specifically, kay Wagoner po, siya ay natisod sa pamagitan ng isang babae na hindi po niya asawa, at ganoon din po sa mga kapatid. Si Jones naman po, dahil hindi po siya nanalo bilang isang president ng General Conference. So marami pong possible na maging dahilan para tayo po ay hindi magtagumpay sa ating pananampalataya. Marami pong pwedeng maging dahilan para hindi po tayo magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Pero kahit anuman po iyon mga kapatid na ginagamit na tukso ng ating pong kaaway, huwag po tayong magpapadala, kundi tayo ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya. Sabi nga po dun sa ating key text sa Apocalypse 3:11, panghawakan po nating matibay ang ating pong korona upang wala pong makaagaw sa atin nito. At in addition, sabi nga po sa Hebrews 3:14, sabi po dito, for we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. Dahil ang sinasabi pong hold fast po dito, sa Greek word po niya is to bind, to arrest, and to take possession of. So hindi lang tayo nagfo-focus sa simula, no? Sa possible na magawa po natin sa ating pong mga accomplishment, sa mga success na ating pong nagawa, mga kapatid, kundi tayo po ay magpatuloy. Kung tayo po ay merong consistency, tayo po ay nananatiling matatag sa ating pananampalataya, maganda man ang ating mga karanasan o hindi man po mga kapatid. Sabi nga po, let us keep our eyes fixed on Jesus Christ. Kasi kung tayo po ay magfo-focus lang sa mga bagay dito sa mundo, yes, tayo po ay madidistract, tayo po ay madidiscourage, tayo po ay madidisappoint. Pero kapag sa Panginoon po tayo nakafocus, kahit maganda man po yan o hindi, tayo po ay magpapatuloy at tayo po ay hindi susuko basta-basta sa ating pong pananampalataya. Kaya po mga kapatid, ito po ay nagsisilbing aral po sa atin, especially sa last days na kung saan marami na pong mga nag-iimpluwensya po sa atin. Ang influence ng social media, ang influence ng community, makikita po natin na maraming mga dahilan para sa gayon manghina po tayo at tayo po ay umalis sa pananampalataya. Pero wag po natin itong gagawing dahilan para sa gayon tayo po ay makuha ng kaaway mga kapatid. Instead of focusing on those things, tayo po ay mag-focus sa ating Panginoong Diyos. At alam ko po na hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoon. So yun lamang po at happy God first morning po sa ating lahat. Thank you, Sir Caleb, sa Let's Forget as well as your reflection regarding sa ating pong nabasa. Tunay nga po mga kapatid, no? At wala ho tayong ibang i-hold fast sa buhay natin. Wala ho tayong ibang inaasam-asam. Just like nangyari po sa history, even though they were preaching about justification, time comes nangyari, mayroong mga pagsubok, mayroong struggle sa buhay. But isang lesson sa atin na as we approach natin yung mga bagay-bagay sa mundo, it always with humility talaga at vigilance sa mga bagay-bagay at manatili tayo sa ating Panginoon. Thank you, Sir Caleb. Anyone who can reflect sa ating pong binasa? Reflection po sa Lest We Forget. Reflection po, sabi ni Pastor Jerry,
napunta sa labis na posisyon ang pagdidilim ng grace, ang pagdidiin ng grace, not by works, sina Jones at Wagoner. Anyone mga kapatid na gustong mag-reflect? If wala na po, ay proceed tayo sa prayer. Pastor Caleb. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakila po namin Diyos na nasa langit, kami nagpapasalamat sa umaga pong ito na kami po ay nagkaroon ng napakagandang pag-aaral patungkol po sa kasaysayan ng aming po mga pioneers ng Seventh-day Adventist. Tunay nga po ang kanilang mga karanasan ay nagsisilbi pong aral sa bawat isa sa amin kung paano po kami mamumuhay sa mga huling kapanahunan, Panginoon. Ang aming pong kahilingan, ang karanasan po nila Jones at Wagoner, ay hindi po ito mangyari sa bawat isa sa amin, kundi kami bilang inyong mga itinalaga na leaders sa kanya-kanya po namin mga churches ay magsilbi po kaming ilaw at ganun din po magpatuloy kami ng may kasigasigan at pananampalataya sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na nandyan ang kaaway, gumagawa ng iba't ibang paraan upang kami ma-distract at kami po ay maalis sa inyong paanan. Ngunit Panginoon, kami naniniwala na kung sino man ang nasa inyong kamay ay hindi po maagaw basta-basta. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi kami magkaroon ng panahon sa inyo at ganun din po lagi maging sentro kayo ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin ngayong araw ng Sabat na ito at maranasan po namin ang kapayapaan na inyong pinagkakalob sa bawat isa sa amin. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito lang po aming hinidalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor Caleb, sa reflection at reading as well as sa prayer. Mga kapatid, tayo po dadako sa ating third part ng ating pong program. Tayo po ay makakapakinig ng salita ng Panginoon. Ang ating pong stewardship speaker, ang ating speaker ay si Pastor Claro Vicente. And after he speaks, mga kapatid, we will be hearing reflections from our sisters, Sister Rosalina Guyos, as well as Sister Ivy Joyce Esteba. But before mapakinggan natin si Pastor Vicente, Pastor Claro Vicente, ay panoorin muna natin ang God First video as well as shall we pray? Nalangin muna tayo, panalangin natin si Pastor Vincent Claro. Let's pray. Lord, muli kaming dadako sa amin pong third part ng aming pong programa. We are praying for the outpouring of the Holy Spirit. Lord, let the Holy Spirit illumine our hearts and mind para ho sa amin pong pakikinig ay karoon kami ng deep realization as magkaroon ng big impact ang aming pong mapapakinggan sa pamagitan ng inyong anak na si Pastor Claro Vicente. Lord, as He speaks to us, use Him mightily para ho ang kapangyarihan ng inyong salita ang magpe-persuade sa amin bilang inyong mga anak para ma-convey ng maayos ang inyong pong banal na salita sa amin bilang inyong mga stewards. Thank you, Lord, sa pagpapala at thank you sa assurance na samahan niyo po kami. Bibigyan kami ng wisdom, knowledge from above to discern what you want us to be. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. In Jesus' name I pray. Amen. So let's panoorin natin ang God First video. Nasayang ba? October 18, Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo.
Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilang doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, "Bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamigay sa mga duka." At kanilang pinagalitan ang babae. Marcos 14:3-5. Ipinagkaloob ni Maria ang mamahaling pabangong purong nardo kay Jesus upang ipahayag ang kanyang pasasalamat at pag-ibig sa kanya. Atin ngayong isaalang-alang kung paano tinitignan ng apostol ang kaloob ni Maria. Binuod ng apostol ang regalo ni Maria sa isang salitang pag-aaksaya. Sa hindi pagsisiyasat ng kanilang mga motibo, nananatili ang katotohanan na iniisip ng ilang tao na ang pagbibigay sa Diyos ay talagang isang pag-aaksaya. Ang mga taong ito maaaring minsan ay nagkakaloob ng malalaking halaga sa ibang gawain na iniisip nilang karapat-dapat, subalit pagdating sa gawain ng Diyos, nagbibigay lamang sila ng maliit na halaga, sapagkat itinuturing nilang pag-aaksaya ng salapi. Isaalang-alang ang epekto ng mensahe ng Ebanghelyo kung ang lahat ay nagbibigay gaya ng ginawa ni Maria. Hindi kaya nadala na natin ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo ngayon? Sa kasawiang palad, dahil iniisip ng iba na ang pagbibigay sa Diyos ay pag-aaksaya, naghihirap ang gawain ng Diyos at hindi gumagalaw ayon sa nararapat. Wala nang mas mabuting lugar para paglagyan ng ating mga yaman kaysa sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Kapag nagbigay tayo para sa gawain ng Diyos, nag-i-impact tayo ng kayamanan sa langit. Matthew 6:19-21. Ibig sabihin nito, hindi lamang natin sinusuportahan ang gawain ng Diyos dito sa lupa, kundi nagbibigay din tayo ng pagkakataon sa maraming tao na makarinig ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang kahanga-hangang kaloob sa katauhan ng kanyang anak. Bukod dito, nag-iimpok din tayo ng kayamanan sa langit para sa ating sarili. Panawagan. Naway pagpalain tayo ng Diyos habang ipinagpapatuloy natin ang pagsuporta sa kanyang gawain at nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos. Amen. Sa panampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, ay tumangging siya ay tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kapaitan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Napansin niyo yun? Instant na naman. No? Pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Hebreo 11:24-26. No? Kung titingnan niya, kung si Moses ay katulad ni Lot at ni Jacob nung una, ay ang mga material na bagay, ay napakalaki ang hatap ng Ehipto. Pero mo, siya ang maaaring sumunod na Paraon dahil anak siya ng anak ng Paraon. Apo, kumbaga. At siya sinasanay doon bilang susunod na hari.
Pero ang sabi ng ating diksyon, natitingnan natin yan, ay ang nakita niya ay higit pa rito. Si Jochebed ay may 12 taon lamang upang turuan ang kanyang anak na manalangin, umasa at parangalan ng Diyos at hubugin ang kanyang karakter para sa isang buhay ng paglilingkod. Narito ang susi ni Moses, isang babae ng Israel, si Jochebed. Alam niya na hindi magtatagal kukunin sa kanya ang kanyang anak. Kinakailangang ihanda niya ang batang ito sa harapin doon sa palasyo, na dapat ay may tanim niya ang katotohanan ng Diyos, at yung mga katotohanan yon ang magiging sanggalang ni Moses doon sa kaharian. Napakahalaga ng papel ng mga ina. Sa maraming taon, si Moses ay sinanay sa palasyo ng hari ng Ehipto. Tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Ehipto at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at sa mga gawa. Ang talata ay mga gawa 7:22. Ang Ehipto ay isa sa pinakadakilang kapangyarihan sa matandang daigdig sa panahong yon, kung hindi ang pinakadakila. At si Moses mismo ay sanay siya'y doon sa tuktok ng kahariang ito. Mahirap isipin kung paanong ang kaakit-akit ang panghalina ng mundo, ang mundo ng Ehipto at lahat nitong mga kayamanan sa kanya sa panahon ng kanyang kabataan. Tiyak na nasumpungang kaakit-akit ang mga paghanga, ang kaligayahan, ang kayamanan, o ang kapangyarihan. Samantalang nagkakaedad si Moses bilang isang lalaki, gumawa siya ng isang may malay na desisyon. Nandun na naman, may malay na desisyon na nagbago ng kanyang buhay at ang takbo ng kasaysayan. Naroon naman yung pinasimulan natin na mababago ang buhay katulad ng kay Noe at kay Moses. At naranasan din yan ni Jacob. Gumawa siya ng isang conscious decision, isang intentional na decision. Bagamat kitang-kita niya ang pagbabago ng kanyang buhay mula sa isang prinsipe sa Ehipto tungo sa isang leader ng mga taong mga alipin sa Ehipto. Isang pangunahing bahagi ng aklat na Eksodo ay patungkol sa mga pagbubunyagi at pagsubok ni Moises na bagaman matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi pa rin nakatawid patungong lupang pangako bilang Kapitulo 20 talatang 12. Nakakalungkot ano? Sa hirap niya, mahigit na 40 years na inakay niya ang mga taong matitigas ang ulo. Nagre-rebelde. Gusto siyang patayin. Bilo niya yan? Tapos isang pagkakamali lamang niya, hindi siya makapasok sa lupang Kanaan. Yung pagpasok sa Kanaan, yun ay tuturing nating instant gratification yun. Yun ang temang pumapasok sa ating diksyon eh. Yung instant gratification at saka yung delayed gratification. Yun ang kanyang gusto. Nagpag-usap siya sa Diyos. Basahin niyo yung ang pleading niya. No? Parang narinig ko yung sabi ng Panginoon eh. Tama na Moses.
Akyat ka sa bundok, tanawin mo, ayun, tanawin mo. Hindi ka makakapunta ron. Ngunit, sumunod si Moses. Walang angal. Kung siya ay nakapasok sa Kanaan at nagkaroon siya ng instant gratification, gaano katagal yung gratification na yun? Sa ilang mga taon, mamamatay na siya, matanda na siya eh. Ngunit, naghintay siya. Handa siyang hindi makapasok. Alam ba niya kung ano ang mangyayari sa kanya pag siya namatay? Hindi naman siguro. Ngunit, sa tingin ko, katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, katulad ni Jacob, na hindi nakaranas ng lupang Kanaan bagamat ipinangako sa kanila. Ganon din si Moses. Hindi siya nakapasok sa Kanaan, ngunit ang kanyang mga mata ay doon sa tunay na Kanaan, katulad ng nakita ni Abraham. Kumbaga, naghintay siya para sa eternal gratification. At ang panampalatayang iyan ay kinilala ng Diyos. Di natin alam kung gaano katagal siyang nasa libingan at binuhay. Basta ang alam natin ay siya ay binuhay at dinala sa langit. Kaya nga, nagpakita siya at si Elias doon sa Mount of Transfiguration upang palakasin ang loob ng Panginoong Jesus na malapit ng danasin ang Kalbaryo. Gayunman, sa katapusan, alam nating lahat na si Moises ay gumawa ng tamang pagpili kahit kung minsan marahil ay pinagtakhan ang sarili kung talagang tama ang kanyang pinili. Bilang tao, hindi malayong si Moises ay nagsabi sa kanyang sarili, tama ba yung aking mga pinipili? Naganto ang aking magiging kapalit na karanasan? Ganito ang aking kantimpala matapos ang aking napakahabang paghihirap at pagtitiis? Maring naisip niyo. Gayunman, gumawa siya ng tamang pagpili. Tama ang investment niya. Hindi sa mga bagay ng Ehipto, kundi sa mga bagay ng langit. Hindi sa mga material na bagay ang investment niya, kung hindi sa mga espiritual na bagay. Inilala ng Diyos ang kanyang bahagi ng tipan sa pamagitan ng pagpapala kay Abraham. At kinilala ni Abraham ang Diyos sa pamagitan ng hindi pag-iimpok ng yaman sa lupang ito. Kaya nga si Abraham ay mapagbigay. Hindi mahalaga sa kanya, hindi siya maramot sa mga material na pag-aari. Sapagkat sa kanya ay pansamantala lamang. Na kay Abraham ang malaking kayamanan at ginamit niya ito sa kalwalhatian ng Diyos at sa kabubuti ng kanyang kapwa. Ngunit hindi niya tinignan ang mundong ito bilang kanyang tahanan, sabi sa Patriarchs and Prophets. Samantalang nabubuhay tayo, kung minsan ay natutokso tayong tumungo sa yaman at aliwan. Kakailanganin natin ng malakas na panampalataya upang ugaliin ang ipagpaliban ang pagbibigay kasiyahan, delayed gratification. Sabi pa rin sa Patriarchs and Prophets, ang maringal na palasyo ni Paraon at ang ng trono ng hari ay inialok bilang isang pagganyak kay Moses. Subalit, alam niya na ang makasalanang kasiyahan na nagpapalimot sa tao sa Diyos, pansin yun, makasalanang kasiyahan na nagpapalimot sa tao sa Diyos, yun ang sanlibutan. Tumingin siya, lagpas sa napakagandang palasyo, lagpas sa korona ng hari, sa matataas na karangalan na may bibigay sa mga banal
ng kataas-taasan. Yun ang kanyang tinignan. Lagpas sa mga bagay niya. Sa kasang karayang hindi nadulungisan ng kasalanan. Nakita niya sa pamagitan ng panampalataya ang isang walang pagkasirang korona na ang hari ng langit ay ilalagay sa noo ng nagtagumpay. Yan ang nakita niya. So yan ating leksyon. Paano tayo mag-iimpok ng yaman sa langit? Huwag tayo mag-impok ng yaman sa lupa. Ano bang ipahahawak sa atin ng Diyos? Gagamitin natin para sa ating sariling pangangailangan? Ang malaking bahagi ay gagamitin natin para sa isulong ang gawain ng Diyos sa lupa at para sa pangangailangan ng ating kapwa. Sa gayon, nag-iimpok tayo sa langit. Tanggapin mo ang aking dalangin para sa iyo. Ako'y dumadalangin para sa mabuting kapalaran sa lahat mong gagawin at para sa iyong mabuting kalusugan nang ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay ay umunlad, gayon din ang iyong kaluluwa. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Amen. 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 Amen po. Tayo po'y dadako sa ating pong reflection. Pero pong dalawa. Pero ng reflection. Thank you, Pastor Claro Vicente, sa magandang topic po sa stewardship. Ang una po sa ating reflection, ang una ay si Sister Rosalina Guyos at susundan po ni Sister Ivy Joyce Esteba. Sister Rosalina, dito po ba kayo? Sister Rosalina or si Sister Ivy Joyce Esteba? Are you Yes, here? good morning. Okay po. Good morning po. Happy Sabbath. Ay, ayaw magbukas ng video. Okay, ayan. Good morning po. God first morning po muli sa ating lahat. Ang reflection ko lang po ay napaka-iksi. Umpisahan ko po kay Jochebed. Ang buhay po ni Jochebed ay isa pong halimbawa ng isa pong mabuting ina na kahit 12 years lamang po ang kanyang pag-aalaga sa kanyang biological child na si Moses, ito po ay naturuan niya ng tama. Totoo po na ang foundation po ng pagtuturo ng isang ina, ang pundasyon po ay ang pundasyon po ng isang tao kapag po ito ay naturuan ng tama sa bata pa lamang po, totoo po na ito ay lalaki na tama din. Kaya po ng pagtanda po ni Moses, nagkaroon po siya ng maayos na choices. Nagkaroon po siya ng mabuting pagpili na ang sarili po niya ay kanyang itinatwa. At tayo po bilang mananampalataya, nahaharap po tayo sa mga pagpili na meron pong kaugnayan sa atin pong mga priorities sa buhay. At ang kwento po ni Moses at ang kwento po ni Abraham na katulad po ng ating nadinig kahapon ay isa po lamang, ay mga reminders lamang po ito sa atin na ang mga bagay po na na-enjoy po natin ngayon dito sa mundo, ito po ay pansamantala lamang. Nakakapagpasiya po ito sa atin sa kung ano po yung ating nakikita sa ngayon, yung ating pong nararanasan ngayon. Subalit hindi po ito
makakapagpasiya po sa atin ng buong buo. Kaya po ito po ay ang akin lamang pong masasabi ay tama pong pagpili na meron pong yung ating pong mga priority ay dapat po nating alamin na meron pong pananampalataya. Marami pong salamat. Happy Sabbath. Thank you po, ma'am, sa short reflection at meaningful. Ano po? Concise. Thank you po. Nandito po ba siya? Yung isa pong mag-reflection sa atin. Si Sister Rosaline. Wala po ata siya. Baka may gusto po sa inyong mag-volunteer. Kapatid na karoon ng reflection tungkol po sa stewardship. Pastor ako po. Sige po. Brother Melvin. Ayan. Go. God, first morning po sa lahat. Isa na namang napakagandang lesson ang ibinigay sa atin ni Pastor Vicente. So, ang nakita ko dito halos parehas din kay Ma'am kay Ma'am Joyce, yung si Jochebed, ayan, sa loob ng 12 years na turuan niya yung kanyang anak na si Moises, na kung papaanong siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makapili ng tama, paglingkuran ng Panginoon. Ang mga tinuro sa kanya ng kanyang nanay ay manalangin, ayan, magtiwala sa Diyos, at mahubog ang karakter ni Moises para saan? Sa life of service, po. So, tunay na ang pagtuturo sa mga bata ay napakahalaga, mga kapatid ko, dahil dyan sila ay mas madali pang turuan. Ang tanong dito, Pastor, paano naman, halimbawa tayo nasa ganitong edad na hindi naman tayo naturuan ng bata, kaya hindi tayo naging tapat na katiwala, Ang sekreto naman dyan nakita ko, Pastor, turuan natin yung mga anak natin dahil sa pagtuturo natin sa kanila. Dalawa, pares tayo rin natututo rin tayo. Natututo sila, natututo tayo. At sabihin nating maunawaan na kilalanin ng Diyos na may-ari ng ating buhay, ng lahat ng mayroon tayong blessings. At malaman natin at ng ating anak na yung blessings na yan ay ang purpose ay mas magandang layunin na pag-invest ng kayamanan sa langit. Sa madaling salita, nagturo ka na, natuto ka pa. Double blessings, po, at unlimited blessings yan, continuous blessings. Yun po yung aking reflection. Salamat po sa pagkakataon. Thank you, Brother Melvin. Ika nga, let's break the cycle. Let's break the cycle. Kung hindi man tayo naturuan nung bata pa tayo, so we as parents ay turo natin. So let us break the cycle. Kung hindi kasi mag-break yan, magiging culture at sanayan na natin. So thank you sa wisdom. Share niyo po, Brother Melvin, sa atin. Tayo po ay masaya at patuloy na punong-puno at busog sa kaalaman na ating pong nalaman mula pa sa Bible reading, lest we forget, as well as the stewardship message na ating pong narinig sa mga reflections, ay talagang siksik at tigligho ang ating pong mga blessings na natanggap. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pong Acts prayer. Tayo muna ay magkaroon ng silent prayer. And then, ang manguna po sa ating Acts prayer, according to Sir Edmond, ang manguna po sa ating adoration and confession, ay hinlingan po natin si Kuya Johnny Aris. Pwede po ba kayong mag-lead ng ating pong adoration and confession? Ang ating pong Thanksgiving as well as the supplication ay pangunahan po ni Pastor Jasper Puyong. But before we proceed sa atin pong Acts prayer, we'll be having a silent prayer first.
na makapangyarihan sa lahat ng tahanan ay nasa mga langit. Kayo, Panginoon, ang may lalang sa bawat sa amin. Kayo, Panginoon, ang patuloy na nagpapala, nag-iingat, nagbibigay ng buhay, kalakasan sa bawat isa sa amin. Kayo, Panginoon, ang pumatnubay at kumabay. Ibinangon kami ngayong umaga, ligtas sa lahat ng kapahamakan. Kayo din, Panginoon, ang pinagmumula ng lahat ng mga bagay. Pinasasalamatan po namin kayo, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig. At ngayon, Panginoon, sa araw ng Sabat, kami po ay patuloy na patnubay at gabayan. Ang aming pong sarili, Panginoon, ay marumi. Ang aming mga katwiran ay katulad ng maruming basahan. Amin pong dalangin, Panginoon, na hugasan ng dugo ng aming Panginoon Kristo ang aming mga kaluluwa, ang aming mga puso, upang sa gayong Panginoon, kami ay maging malinis sa inyong banal na harapan. Patawarin kami kung sa kami nagkulang, kasala, inisip man o nagawa man, upang ang aming mga dalangin at pagsamba sa maghapong ito ay maging kalugod-lugod sa inyong balarapan. Salamat sa patuloy na pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan at karumihan. Buong mandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagpatuloy po, Panginoon, sa umagang ito, ay tunay na kayong Diyos na napakabuti sa amin. Sa oras nito, Panginoon, namin pong nudulog at nadalangin, Panginoon, ang gagawing constituency meeting nitong December 8 to 9 na ito ay inyong pong patnubayan, Panginoon. Ang programang itong nagbibigay sa amin ng masigla at patuloy na gawain sa lupang ito. At amin pong dinalangin, Panginoon, ang crusade sa Sapang Palay nito church sa November 17 to 22 na ang maging tagapagsalita ay sina Pastor Ernie Marine and Pastor Jolis Bermudez. At patuloy din po dinalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo pong i-bless ang gawain sa Gapan Santa Cruz. Ito po ay pangunguna ng mga kapatid ng Gapan Church at ng Amazing Facts Evangelism until November 3. At patuloy po din namin dinalangin, Panginoon, nilalapit ang evangelism na gagawin sa DRTs, Sitio Talbak, ngayong October 2021. At patuloy din dinalangin, Panginoon, ang gawain dito po sa Cabiao District Crusade ng pangunguna po ni Pastor Ikoy Bonifacio hanggang October 24. At dinalangin po namin, Panginoon, ang gawain din po dito po sa Olivet Evangelism hanggang October 23. At ganoon din po, Panginoon, ang crusade sa Camp Tinio sa Cabanatuan until magsimula sa October 20 to 24. At ganoon din po, Panginoon, dinalangin po namin ang crusade sa Batong Cabanatuan Church mula November 13 to November 20. At ganoon po, Panginoon, ang Evangelistic Crusade sa Dinan Jones, Isabela. At ganoon din po, nilangin po namin ang cottage meeting at Arevalo Residence in Macabebe. At ganoon po, Panginoon, nilangin po namin ang isang malaking programa ng mga kabataan, itong Youth Harvest 2025 sa The Power of One ngayong October 28 until November 2. At ganoon po, Panginoon, special po namin didalangin ang mga kasalukuyan na may mga karamdaman. Sila po ay pagalingin, Panginoon, yung mabisang kamay. Sa Sir Donnie Lastri, Sats Joas Bianson, ito po ay nagkadengge. At Sister Yolanda Domingo Gabion, Brother Cedric Pablo, at rin po si Brother Renanti Manukay, at Sister Herminia Bahillo, at rin po si
Brother Felimon Flores, Sister Marie Christine Dilaria, Sister Rowena Espinido, at Sister Angelica Bravo, Sister Marieta Isip, at si Consing Carpio, Brother Consing Carpio, and Sister Lolita Salazar, at si Brother Josiah Annunciation, at si Brother Rolando Simapranca. At ganoon po, Panginoon, amin pong dadalangin ng iyong patnubay at gabay sa mga amin pong mga leaders, at sila po ay magkaroon ng mabuting kalusugan at kalakasan ng lahat ng mga directors at mga pastors at lahat ng mga magagawa sa buong Central Luzon Provinces Mission. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagtugon ng aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't luwalhati sa Kanya
Tayo po'y manalangin. Panginoon, sumaamin ang inyo pong kadakilaan ay manatili sa aming buhay at patuloy ikaw ang mahayag sa aming buhay. Si Kristo na siyang nabayubay sa krus, ang patuloy na makita, maging ilaw sa sanlibutan ito at patuloy na magsama-sama kami bilang magkakapatid sa pananampalataya na magmimisyon at patuloy na ilaganap ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa nakakaalam ng inyong kaligtasan. Salamat sa mga mensahe. Pagpalain niyo po kami sa buong araw ng Sabbath na ito. Manatili sa amin ang humility, manatili sa amin ang kababaang loob at manatili sa amin ang banal na Espiritu upang sa ganon sa aming pagsamba ay patuloy ikaw at ikaw lamang ang aming pong mapurihan. Salamat sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 May announce po ako mga kapatid. Ito po ay isama natin sa ating mga panalangin. Tayo po ay magsisimula na magkampanya ng atin pong building project na ito po ang magiging sentro ng hiwaga at kapangyarihan ng Diyos sa Central Luzon Provinces Mission. Magiging bantayog ng pag-ibig at pagpupuno ng Diyos sa ating misyon, mga kapatid. Naiguhit na po ang atin pong perspective at saka po yung ating pong plano para po sa ating building project. Ito po ay isama na natin sa ating mga araw-araw na panalangin, mga kapatid, na tayo po ay maglo-launch na rin ng ating po mga schemes of partnership funding, no? Magfa-funding na po tayo dito at yan po ay soon to announce yung mga participations na pwede po nating maging bahagi dito po sa ating project na ito, mga kapatid. So akin pong hinihingi sa inyo na gawin po nating napaka-spiritual ang pagtatayo ng building na ito. It is not merely a material project. This is a spiritual project na ipapakita ng Panginoon ang kapangyarihan ng posibilidad na ito po'y ating maitayo na katulad ng sanktuaryong itinayo sa panahon ni Moses na naging mabilis lang, mga kapatid, na katulad ng pagre-reconstruct, pagre-rebuild ng templong nasira sa panahon ng mga hari, ay ganun din po natin inaasahan na ito po ay mangyayari. Huwag nyo na hong pansinin yung mga sasakyan, hindi ho yan kasama sa ating project, mga kapatid. Yung building lang ho ang kasama. Yung sasakyan ho na yan ay drawing lang at bahala na po si Pastor Muralda dyan, sa kanya po yung isa dyan. Ayan. Okay, so yan po ang magiging itsura ng ating pong building project, mga kapatid. At inaasahan po namin na ito po idudulog nating magkakasama sa paanan ng ating tagapagligtas at tagapagpuno ng lahat ng ating pangangailangan. God bless you all. Happy Sabbath day, mga kapatid. Salamat sa inyong pananalangin. Amen. Amen. Amen po, Pastor. Amen. Pastor Laudy, happy birthday. Magaling na si Pastor Jerry. Praise the Lord. Thank you, Pastor John. Happy birthday. Wait na natin ng birthday yung ating birthday boy. Ready? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Salamat sa panalangin ni Pastor Joey. Salamat po sa inyong mga pagbati. Pastor Lodi. Okay, tayo mag-chanting, mga kapatid. Chanting muna tayo. Okay. Every church, a missional church. Ready, go. Missional church. I am missional church. A missional church. I forward God's mission. Forward You will never be that. Panalangin si Pastor Gatos. Tayo po ay manalangin.
Ay naming Diyos na tahanay nasa mga langit, maraming salamat po sa kabutihan po ninyo sa amin. Lalong-lalo na kay Pastor Gatos. Siya po ay sumapit sa kanya pong kaarawan. Ginamit po ninyo siya sa mahabang panahon para sa banal na ministeryo at gawain. Marami po siyang naging bahagi para sa paghahatid ng mga kaluluwa sa inyo pong banal na harapan. Ang kanya pong buhay, Panginoon, ay itinilaga na sa iyo kasama ang kanya pong buong sambahayan, mahal na asawa at mga anak. Buong buhay ay ipinagkaloob para sa banal na gawain. Kaya nga naman, amin po siyang ipinapanalangin sa mga oras na ito. Kaya man dinagdagan po ninyo ang kanyang buhay. Nag-aalam ko pa. Maraming banal, panalangin po namin na manatili po ang kalusugan, lakas ng kanyang pangangatawan, karunungan, at kung magkagayon, sa lahat ng kanya pong pagpapanukala, sa lahat ng kanya pong mga paglilingkod, magampanang ito na mayroon pong kapanatagan at kapayapaan, sapagkat kayo ang nagsusustain ng buhay, talino, kalusugan at lakas ng kanyang pangangatawan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng kanya pong lakad ay maging kasama po niya ang inyo pong mga piling anghel. Maging inspirasyon po niya ang inyo pong banal na espiritu, at kung magkagayon, maging ligtas ang kanya pong mga paglalakbay upang isagawa ang banal na gawain para sa karangalan ng inyo pong banal na pangalan. Panginoon, panalangin po namin na ilayo po ninyo siya sa pagkakasakit. At kung magkagayon, ang bawat oras at araw ng kanya pong paglilingkod ay kanya pong magampanan. Kayo na po ang magpala rin po sa kanyang buong sambahayan. Sumagana po sila at huwag po magkulang at patuloy po maging daluyan ng pagpapala sa bawat kaanib, sa bawat taong kanya pong makakasalamuha. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Kaya nga, mga kapatid, Sir Joey, sa katapus-tapusan, mangagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw ng Sabat na ito. Amen. 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 Happy birthday, Pastor. Amen po, Pastor. Amen. Happy birthday po, Pastor Gato. Happy birthday, Pastor. Happy birthday na. Happy Sabat pa. Happy birthday, Pastor Gatus. thanks po sa lahat ng greetings. Ingat dyan. Lodi, naghihintay lang ako ng message. Happy Sabat, Lodi. Edmond. Happy Sabat po. Happy Sabat, Brother Edmond. Happy Sabat po. Ingat po, Brother Edmond. Sabat, ingat yan. Happy Sabat po. Happy Sabat Ingat po po sa kayo. lahat. Happy Sabat, Brother Melvin. Happy Sabat din po dyan sa inyo. Bye po. Bat Melvin. Bye. Nanay Net, happy Sabat po. Bat din. Ayan, happy Sabat po sa lahat. Tayo rin ay tapusin na natin ang ating live. Salamat at purihin ang Panginoon. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I
I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have